still standing po, you have to survive a challenge na dumarating po sa bawat pagsubok sa buhay natin and are still moving forward na kahit na ano mangyari, mananatili po tayong Kristiyano. Ang pananampalataya natin ay huwag matitinag. Right. Panindigan, ibig sabihin po dito, paninindigan. Ano yung paninindigan? Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka, pananampalataya mo hindi nababali, kundi isang tuwid na landasin. Yung isang salita, yung still serving. Pag sinabing being steadfast, unmovable, you are continuing to do your work, help others, or honor your commitments without giving up. Ayan. Kung magkasano, walang makakatinag sa paglilingkod mo. Right. Diba? That's right. Hindi yung salita, hindi yung discouragement, but you still have the commitment sa ano man mangyari, ay gagawin mo ito alang-alang sa Panginoon. Right. Isa sa keyword na ginamit ko ito dito, yung pong 1 Corinthians 15:58, sabi dito, therefore, sa mga tuwing mga kapatid, my beloved brethren, okay ha? Sabi ka na, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Dito sa ating pong pag-aaral, ay hinihimok po tayo ni Apostle Paul na manatili. Bakit? Ang mga Korintyo, marami tumalikod. Marami din mga disikulo ng mga tumalikod. Pero nung sila ay nag-commit po ng paglilingkod, na natili sila maglikod, kaya na ikayo ang nagpang iglesia, bunga yan na hindi po sila nagpabaya sa kanilang tuturin. Kung bakit mayroong Harvesters Baptist Church dito sa Kabuyaw, bunga yan ng mga disipulo na nagpatuloy na maglingkod. Bunga yan na sila po ay nanatiling matatag, bunga po na kung saan patuloy na nabubuhay ang mensahe ni Apostle Paul hanggang sa kasalukuyan. At yan ang kadahilanan kung bakit nais po natin itong ipagpatuloy ang sinimulan. Right. Di ba? Ipagpatuloy na simulan. Right. Para makapilyeto yan. Okay. Kapag ang apelyido mo halimbawa ay De La Cruz, bakit hanggang ngayon ay nananatili ang apelyido De La Cruz? That's right. Bakit? Kasi buhay ang lalaki. Nanatiling matatag, nanatiling nakakayo. Correct. Di ba? Right. So, ang kalakasan at ang bunga ng pagiging matagumpay sa pagiging matatag at pananatili mo nito. Yun ang dapat nating pahalagahan at bigyan ng pansin. So, ayon din po sa ating pag-aaral, ang ating pong PowerPoint nag-aaral ko, patuloy tayo mag-aaral. Sa ating pong nagkakaproblema, tumatanda na ang ating pong CPU. Alam niyo po ba yung CPU natin? Dito ha, bilid din ako sa CPU natin muna. Yung natin. Bago pa magpag-edit yan, yan yung kauna-unahan. Ito ha? Kauna-unahan ba nagsimula ang ministry nito, kauna-unahang CPU na ginamit po sa iglesia nito. Katulad din po nito, itong brand na ito, unang lumabas, ang brand na yan, una ko rin po siya binili. Sabi ko, subukan ko nga ito. Mura eh! Mura ko ha, napamura. Hindi nga lang siya smart kasi hindi pa uso. Yung binili ko yan, hindi pa uso ang smart TV. Ano mo ba yung malaki, mas malaki dito? Mas modelo yun. 5 taon lang yan ha, pero bumigay. Pero ito, 15 years na naglingkod. Ito yung inabot ng ulan, Kuya Boy. Yung piano, inabot din po ng ulan yan, yung isang piano. Pero naging matatag sila. Naging matibay hanggang ngayon. Napapakinabangan natin ito. Tuturan na ito. Praise God. Ganun po, katatag. Mga kapatid, matanda na natin CPU. Still serving sa Oo, still serving. Still standing. Pero nananalangin, ang buot pa CPU, nananalangin siya na papalit. Kasi old na po siya, medyo nagpapakita na po siya na papagal na siya, mahina na siya. Pero hindi po hadlang ang pagiging mahina niya para hindi po siya makapaglingkod sa atin. Right. Pero dumating din po ang tinatawag nating deadline. Right.
pagpapahinga. Pero bago magpahinga, ang isang bagay ay kailangan po niya ipakita paglilingkod sa kanyang buhay. Okay, ito na siya. Mga kapatid, gumagana na uli. Kita nyo, yan ang tinatawag natin. Matanda na, gumagana pa. Nagpapagamit pa. Kayo mga bata pa. Di ba? Papagamit pa tayo. Marami tayong mga matatanda lang dito. Gamit. Ayan, yung sounds na yan. Ay speaker na yan. Matanda na rin po yan. Pero nagagamit pa po ngayon. Now, dito po, mayroon pong the areas where we must resolve to be steadfast and movable. Ano yung mga bagay na yan? Dapat natin pag-aaralan. Number one, manatili tayo, maging matatag tayo, being steadfast, sabi dito, in following Jesus. Marami pong mga mananampalataya, nagpapahinga na kahit hindi pa maganda. Right. Ang tingin nila, maganda na sila, kailangan na nila magpahinga. At kailangan na nila mag-quit. Ayaw na magpatuloy. Gusto na nila umalis. Gusto na nilang iwan ang ministry. Ano na ba nangyari yan sa mga disipulo? Disipulo to ha? Ang nagtuturo sa kanila ay ang Panginoon, direct, ang teaching po nila, ang lesson, ang kanilang teacher ay ang Panginoon. Pero may pagkakataon na lahat sila tumalikod sa Panginoon. So, Panginoon na yun, how much more sa iglesia nito? Na minsan, lahat ay tatalikod, lahat ay aalis, pero sino man na napili? Tinanong si Peter. Ayan, may pa Peter dito pangalan tayo. Peter dito, maliit pa to. Hintayin mo na natin lumakita. Okay, now, dito po, bakit po sinabing being steadfast and following Jesus? Because, even in the sa mga disipulo, nagkakasa, nagkamisan. Basahin nyo ang John chapter 6. Open your Bible in the book of John chapter 6, verse 67 to 69. Alam niyo po, being steadfast, following Jesus, even if others walk away. Why? Tingnan niyo po ha, sabi ng Panginoon Jesus sa verse 67. Then said Jesus unto the 12. Ito yung mga disipulo. Will ye also go away? Yan. And then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. We believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. Tingnan mo yung paninindigan ni Peter. Di ba? Bakit ako alis? Nandito ang katotohanan. Ayan. Nandito ang katotohanan, pero bakit ako alis? Minsan, sa tao, kahit sa relationship, alam ang katotohanan, pero umalis. Di ba? Alam ng katotohanan, anak ka ng nanay at tatay mo, pero ba't ka naalis? Siyempre, iniiwan si nanay at tatay. Alam mo ang katotohanan, alam mo saan, ibinigay ka ng Diyos sa kanila, pero kaya natin iwan. Subukan niyo ang nanay at tatay, iwan ng mga anak, hindi nila kaya gawin. Di sa totoo lang, tama? Tatay, kaya niyo bang iwan ang inyong mga anak? No. Our answer is no. Kaya naman. Pero tanongin niyo mga anak, ha? Yes. Ano nangyari? Ano nangyari? Yes. Di ba? Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. Alis mo na naman kayo, sino pang matitira? Kaya kinukumbisi ko si Joshua eh. Okay. Influensya mo ba si Joshua? Okay. Now, dito, makikita natin that being steadfast in following Jesus. Ito pa ang isang katotohanan. Sa mag-asawa, let's talk about the mag-asawa na. Ang katotohanan, di ba, sa marriage, till death do us part. Right. Ganun ang katotohanan. Yes. Pero bakit sa unbeliever, mayroong separation, mayroong divorce, may annulment. Lahat na ng klase ng law ay ipinasok na para lamang sa salitang pag-ihiwalay. That's right. Pero ang katotohanan, kasal kayo. Ang sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Bakit sinabi ng Diyos yun? Kasi darating, alam ng Diyos, balat araw, mayroong law. Alright. Sa constitution natin, papasok ang law. At marami dito na gumagawa ng batas,
gusto ang separation, gusto ang divorce, gusto ang annulment. Correct. Why? Kasi dami nilang asawa eh. Yun ang reality. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero sa Diyos, sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang pinagsama niya, huwag paghiwalayin. Pero ang maghiwalay, sabi nyo, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya, movable ang relationship. Ang relationship namin bilang mananampalataya, pananampalataya, be steadfast and unmovable. That's right. Not only in the relationship, but also in God's relationship. Right. Di ba? Alam mo kung gusto mo maging matatag ang relasyon mo, dapat muna maging matatag ka sa relasyon mo sa Diyos. Right. Kapag hindi matatag ang relasyon mo sa Diyos, kahit anong relasyon mo, papasukin, paksa. Tama? Right. Sabi ng mga mananampalataya, ewan ko nga ba, bakit minsan meron tayong mga sabi ng, hindi ko naintindihan. Ang mga mananampalataya, sinabihan na ingatan ng ating katawan, di ba? Pero lakas ng soft drinks. Ano lang ayan, magkape. Malakas kumain ng matamis. Malakas kumain ng alat. Karne. Ayan, mga taba. Inihaw. Isaw. Sicilia. Laman loob. Dinugan. Pero alam niyo bawal. Tama? Alam natin bawal. Right. Para pag ano naman, pagdating naman ng kapanahon, sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang templo nito, sa mga ang templo nito ay banal. Pero sa seryo, yung iba, talaga sakitin. Lagi na sa doktor. At gusto nyo malaman kung bakit sila ay nagkakasakit. Dahil hindi matatag ang spiritual nilang buhay. Mamaya, tingnan natin ha. Ito pa ang isa. Be steadfast and unmovable in following Jesus, because be steadfast in stewardship, even at any time. Yeah. In following Jesus, even at any time. So, kahit anong oras, anong kapanahulan, ay dapat po tayo maging matatag. Sabi po kasi sa 2 Timothy, sabi po kay Timothy, sabi ng Apostle Paul kay Timothy, sabi ganon, preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Bata pa ito si Timothy pero pinagbilinan na ni Apostle Paul. Bakit? Kasi darating sa kapanahonan, ito mga kabataan, kakalikot at hindi magiging matatag. Right. Pero sinabi na kay Apostle Paul, kay Timothy, manatili ka, matatag ka. Saan mo kapanahonan na dumating? Iyan mo ang salita ng Diyos. Right. Panahon ng panghihina, iyan mo ang salita ng Diyos. Panahon na yung kalakasan, iyan mo. Be instant in season, in out of season. Right. At kailangan mo ito na maging matatag. Another thing, dito po sa sinasabi nating area that we must resolve to be steadfast and movable. The second one, be steadfast in stewardships. Ito na, yung pagiging pamamahala na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Okay. Ano yung stewardship? Stewardship, be steadfast in your stewardship, is a biblical and spiritual directive that means remaining loyal, unwavering, and responsible in managing the life, talents, and resources God has entrusted to you. Pinagkakatiwala. Pag sinabing stewardship, ito yung as a manager. God as a owner, and the man as a manager. Okay. Tingnan nyo ha. Wala kayong pagmamayari dito po sa mundo ito. Wala kayong pagmamayari. At ang lahat ng mga bagay na yan ay hindi sa atin. Tandaan nyo ha. Yung sinabi ditong God as owner and man as a manager, sapagkat sa 1 Corinthians 3:9, sabi dito, for we are laborers together with God. Tingnan niyo po ha. Tayo po kasi manggagawa, kasama natin
ang Diyos sa ating ginagawa. Kaya as a position, God as an owner, and man as a manager. At ito yung isang bagay na dapat na ipinagkakatiwala sa atin. At paano natin ito i-manage? Paano natin ito binibigyan ng pahalaga? Okay, tingnan natin ha. Sabi ni Hope, the second one, being stewardship, siya ang owner, tayo manager, meaning God give it and God take it away. Okay. Kung ang Diyos ay nagtitiwala sa atin na mga bagay na mayroon ka, ibinigay niya ito, ang nagbigay, may kakayahan din siyang bawiin. Yan. Ito yung isang bagay na dapat maintindihan ng mga mananampalataya. Sabi ni Hope, sa Hope chapter 1 verse 21, it said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Right here, the Lord give, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Napakalinaw mga kapatid. Tingnan niyo po ha. Wala tayo, pinagkatiwalaan tayo. Nung ating pinagkatiwalaan, ginawa natin tayo owner. Binaliktad ha. Tayo owner, ang Diyos ang manager. Why? Nagiging sakim ang mga tao. Sa pagiging manager, nagiging sakim. Pansinin niya, kalimitan sa mga nag-i-interview ako, in-interview ako sa nung ako'y nag-apply ng trabaho. 1990. Hindi pa kayo buhay yun. Kumakahan dito. Hindi pa kayo buhay. So, nung pinag-apply ako, ang pinakamahigpit pag-interview, supervisor at saka HR. Mahigpit. Mahigpit yan. Kasi, ang tingin nila sa sarili nila, sila yung may-ari. Sila yung mananagot. Sila yung mas mahigpit sa requirements at sa mga hinihingi. Di ba? Ganon ang nangyayari po sa mga Kristiyano. Tayo manager, ang akala mo, owner ka na. Di ba? Bakit? Pinahalagahan ang mga bagay dito sa sanlibutan. Inibig ng higit ang sanlibutan kaysa sa Diyos. Ang akala nila, hindi sila mamamatay. Ang akala nila, ano ba po ang kanilang buhay? Di ba? Ipon dito, ipon doon. Sino dito may pera sa bangko? Di ba? Ipon dito, ipon doon. Walang problema sa pag-iipon. Di ba? Para rin naman sa kinabukasan eh. Pero kung ang pag-iipon mo ay tatayo ka bilang owner, hindi bilang manager, yun na yung isang problema na kung saan ay hindi karapat-dapat tayo na magiging owner. Right. Kaya ang iba, pinapa-register by name eh. Di ba? By name. Right. Property ko yan. Bawal kang mag-park dyan. Akin yan. Okay. Pumasok ka, tawag doon, trespassing. O di ba? Nagiging madamot. Kapag owner ka, nagiging madamot. Pero pag manager ka, just only to manage the things that you have trusted by God. The things na binigay po ng Diyos sa atin. Na kailangan po natin itong gawin at magbigay ng halaga sa buhay natin. At sasabihin naman natin pag namatay na tayo, may magmamana ang ating mga anak. At ang sasabihin ko sa iyong mga anak, itong property, ikaw ang may-ari niya. Di ba? Gano'n ang nangyayari. Ownership pa rin. Right. Because of what? Greediness. O pagiging selfish. Tandaan nyo ha, ang Diyos ang may-ari ng langit at ng lupa. Right. Di ba? Tayo po ay pansamantala lamang, kaya nga namamatay ang tao eh. Lumilipas din po ang tabuhay ng isang tao eh. Right. Di ba? Saan nyo iiwan yan? Di ba? Saan nyo iiwan yan? Yan ang isang bagay na dapat magiging matatag tayo, maging wise tayo kung paano natin i-manage sa mga bagay na yan. Pastor, meron akong negosyo, pero basang ang aking negosyo. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yan, bakit bumagsak? Diba? Pastor, meron akong sasakyan na bumbo, nasira, at iyan po. Bakit? Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, paano nangyari? Kasasero ka ba? Pastor, meron akong sasakyan, wala akong lisensya, yung nakulong na kuha yung mga meron akong lisensya eh.
Paano mo minanage sa sarili mo? Kaya bawal lang kayo mag-drive na walang lisensya ha. Right. Sabi ng iba, Pastor, kahit wala akong lisensya, may konsensya naman ako. Bakit kayo, Brad? Wala ka sa LTO, sabi mo, ako po hindi ko, hinuli ka ng LTO, sabi mo may konsensya ka. Kalasa naman. Ang konsensya, kinukulong, ang lisensya, hindi. Okay, yan yung isang bagay na dapat natin ito pakakanan. And the last one. Amen. That's right. Ay, hindi, meron pa pala. So number 3, manager in small things, ay hindi pa pala. Okay. Manager in small things can also be manager in the big things. Ayan. Ang akala kasi ng iba, nagsisimula ang ating pinapagkakatiwala ng Diyos sa atin sa malalaking bagay. Sinisimula nito sa maliit na bagay. Paano ka mag-manage? Ay pwede ka sa malalaking bagay na ito. At ito yung isang bagay na dapat natin pakakakandaan. Sabi po kasi dito sa Luke 16:10, sabi dito, he that is faithful in that which is less is faithful also in much. Tingnan niyo po yung tiwala ng Diyos sa mga manager. Kahit piso, pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, magiging milyon at bilyon po yan. Right. Diba? Right. Sabi nung iba, gusto mo maging bilyonaryo o milyonaryo? Sabi nung sa anak, gusto mo maging bilyonaryo? Sabi nung anak, opo, mami, gusto ko. Kunin mong course, engineering. Engineer, bakit po? Milyon po kinikita. Oo, anak, kasi may kilala ko sa DPWH. Right. That's right. That's right. So minsan, ang mga Kristiyano, maliit na bagay o malaking bagay, pinagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Being steadfast. Maging kontento po tayo sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Right. Di ba? Huwag maging pagmumula ng selos kung anumang bagay na ito. Right. Di ba? At kailangan sa ministry, tulungan. Right. Hindi iwanan. Ganun ang nangyari sa mga disipulo eh. Hindi na naintindihan ang tulungan, ang naintindihan nila, iwanan. That's right. Ayaw mo sumama, maiwan ka. The last thing, Man. being steadfast in stewardship. Number 3 yan to. Number 3 pala yan. Ito na, another thing pa pala. Bakit wala dito sa lesson ko? Another thing. Bakit nandyan na? Sa last part yan. Conclusion na. Conclusion. Before. Doon yan sa ministry yan. Kagulo-gulo pa lang ako. Now, another thing, be steadfast in the ministry. Sa ministry, ito na. Pinag-aralan natin mabuti yung pinagkakatiwala sa iyo, ikaw ang manager, ikaw ang stewards, at ang Diyos ang owner. Now, lahat tayo na narito, may kanya-kanyang talent sa ministry. May kanya-kanyang skills na tinatawag. So dito, sabi dito, manatili ka dyan kung ano ang meron ka. Meron iba binigyan ng talent na 5, 2, at 1. At lahat ng yun, binigyan ng reward ng Diyos sa isang reward na binigay. Pero doon sa isa, inalis ng Diyos. Tingnan nyo ha, kinuha ng Diyos ang talent nyo. Nag-iisa na nga lang, kinuha pa. Binigyan ng Diyos ng isang talent at hindi nagsilbi, at hindi naglingkod, at hindi niya minamit sa tama, kinuha ng Diyos yung nag-iisang talent kaya. Now dito, tandaan natin, sa ministry, una nating gawin, magpasalamat tayo at maglingkod sa Diyos sapagkat binayaran ng Diyos ang buhay mo para maglingkod sa Kanya. Correct. Noon kasi ang pinaglilingkodan natin ay ang kasalanan. At yan ang isang bagay na kung saan ang bawat mananampalataya po ay dapat po ay manindigan bilang isang Kristiyano at manindigan na lahat po tayo ay servant ng Diyos. Right. Sabi dito sa 1 Corinthians 7:23-24, sabi dito, you are both with a price, be not ye the servants of men. Brethren, let every man where it is cold, there abide with God. So meaning, ang Diyos ang nagbayad.
Binayaran na yung kasalanan na tayo pa ay naglilingkod sa kasalanan at sabi dito, maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Pastor, paano ba maglingkod sa Diyos? Di ba susuko ang buhay, papasok sa Bible school, at magano ba't parang umiinit? Ngayon na ba ito? Mainit talaga? Okay, mainit talaga. So yun yun, yung isang bagay na kailangan po natin na ipaglingkod po natin, ang isang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lamang po na siya yung owner, tayo manager, kundi siya rin po ay nagbayad ng buhay para po tayo bayaran sa ating mga kasalanan. You can just imagine God bumaba mula sa langit, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng iyong mga kasalanan. Nagkatawang tao, Right. ang pagiging katawan niya ng tao para po mag-manifest at makuha po niya ang kasalanan. Kaya siya po nagkatawang tao at binayaran po niya ang mga bagay nito. Right. So for God calls everyone to serve. Right. And not only that, for everyone had received the gift. Ito na yung talent, sa pagmamanage niyo po ha. So meaning, sa ministry po, ay meron kanya-kanya po tayong talent or gift. Sa 1 Peter 4:10, sabi dito, as every man ha, lahat tayo ha. So meaning, yung iba, hindi pa nila alam kung anong talent nila, kung ano yung skills nila sa ministry. Pero sabi ng Biblia, as every man. So bawat isa sa inyo, sabi gano'n, had received the gift. Pag sinabi kong gift, ito po ay natural na mayroon po kayo nito, kakalian nito. Kailangan na lang tuklasin kung ano mayroon nito. Malay mo, singer ka. Nanay mo, mga awit, ang ganda ng boses, pero ayaw mong kumanta. Malay mo, nasa iyo talent na yun. Right. Diba? Ang gift daw, mamamana yun eh. Naibibigay na isasalin. Even so, the ministry, the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. So what is your gift? So every man ha, mayroong gift na bigay ng Diyos. Pero hanggang ngayon, hindi nyo alam ang gift na yan. Why? Kasi hindi nyo pinagagamit. Correct. Ganito yun. Mayroon kang susi. Ngayon, saan itong susi na ito? Para saan itong susi na ito? Hanapin mo. Para saan yan? Malay mo, motorcycle yan na BMW. Malay mo, yung susi na yan, bahay, housing lot. Right. Malay mo, yung susi na yan ay 4 wheels. Di ba? Mayroon kang susi. Ang init kong sabihin, ito yung pamamaraan para hanapin mo ang talent na yan. Buksan mo! At tingnan mo kung ano ang mga bagay na talent na mayroon ka. Ang problema, hawak mo lang ng susi, pero hindi mo ginagamit. Di ba? Hindi mo inaalam. Hindi mo ito ino-open para malaman niyo po kung ano yung mga bagay na yan. Now, the last thing, Yun. hindi siya, natutol pala siya dyan. Okay, now, in our last part, alam niyo mga kapatid, hindi natin maintindihan yung sinasabing still studying, still serving. Kung tayo mga kapatid ay hindi natin naunawaan ang mensahe po na sinasabing being steadfast and unmovable. Si Apostle Paul, in-encourage po niya ang mga disipulo. Now, sabi ng Apostle Paul, i-encourage din niya hindi ang mga taga-Corinthian. I-encourage niya ang mga taga-Kabuyaw. Kaya sabi dito, yung sinabi dito, 1 Corinthians 15, verse 5 to 6. Ngayon naman gagawin naman, 1 Kabuyaw, chapter 15, verse 58. At ito ang sinasabi ng mga mananampalataya, kinakatok, sabi ka na, huwag kang matinag, manatili ka, sapagkat ang sulat na ito ay para sa mga taga-Korinto. Pero in-extend niya ang sulat nito sa mga mananampalataya hindi maging katulad ng mga taga-Korinto. Kayo may taga-Korinto. Wala namang taga-Korinto dito eh. Sa mga tweet, application po ito sa mga mananampalataya. Kung ang buhay mo ay nasa way ng taga-Corinthian, baguhin natin ito.
Huwag tayong matinag. Ang gawin natin, manatili tayo, tumayo, at manindigan sa Diyos. Sapagkat be steadfast while God is so near. Ano sinabi ng Diyos? I will never leave thee nor forsake thee. Be steadfast while people are in danger. Alam niyo kung walang mangangaral, kung walang Kristiyano, sino maging maliligtas? Alam niyo po kung walang lumapit sa akin at sige ang salita ng Diyos, hindi ako magpapastor. At hindi ako magiging Kristiyano. Sapagkat mayroong nangangaral. Ang nangangaral, para maligtas po ang inyong lingkod, ay isang Kristiyano na nagpahayag po ng salita ng Diyos. Diba? Be steadfast while we can still stand. Habang nalakas tayo, habang tayo nakatayo, habang ikaw'y binibigyan pa ng biyaya ng lakas ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Diba? At hindi na ginagamit ng Diyos kapag nakarakay na siya at kapag siya'y patay na. And the last one, be steadfast while we still serving. Naglilingkod ka ba sa Diyos? Sabi nila, aawit ako sa Panginoon, maglilingkod. Pag bumalis po ako, maglilingkod. Magbibigyan ako para sa Panginoon, maglilingkod. Visitation, maglilingkod. Ano mang klase ng paglilingkod ay ibinigay ng Diyos para sa inyo at para itong gawin. Ang tanong, tayo ba ay unmovable? If we are unmovable, be still standing and still serving the Lord. Let us pray. Panginoon, salamat po sa amin.